Panginoon, muli sa umagang ito, guide mo kami sa pag-aaral ng iyong salita, Lord, at nawa hindi ito magdulot ng confusion sa mga makakarinig at patuloy na ikaw ay ma-exalt, Panginoon, at mas makita namin ang grasya mo, ang beauty ng grasya mo, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat sa iyo, turuan mo kami at tulungan mo kami, Panginoon, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Alam niyo po mga kapatid, ang Mount Everest ay siya ang tinatayang pinaka-tallest or pinakamataas o matayog na bundok sa buong mundo. Meron siyang 8,848 meters tall at ang kanyang may sinasabi na meron siyang 444 millimeters every year na nag-grow pa. So, ito ay base sa mga pag-aaral na kung makikita talaga natin, simula pa naman dati, tayo ay nalaman natin na ang bundok na ito ay ang talagang pinaka malaki at matayog. Sino ba naman, marami mga tao ang talagang nagtangka para akyatin ito at para sa kanila, ito ay kasama sa kanilang mga bucket list. So, parang ganito yung ating mensahe ngayon sa verses 31 to 34, mga kapatid. Sabi sa Romans 8, ito daw ay ang Mount Everest ng buong Romans. So, hindi lang hinahayaan ni Apostol Pablo ang mga taga-Roma na makarating sa bundok ng Romans 8. Pero ang gusto pa niya ay maiakyat pa niya sila at ma-experience ang tuktok ng bundok ng assurance ng kaligtasan ng Diyos para sa kanila. At hindi lang ito para sa mga Christian, sa mga taga-Roma, pero ito rin ay para sa ating mga nakay Kristo. At ito rin ay magsilbing isang assurance sa atin na lahat na nananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Pwede po nating basahin ang Romans 8:31 verses 4. Romans 8:31 verses 4. What then shall we say then? What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will be he not also with him graciously give us all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies, who is to condemn. Jesus Christ is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall in tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all day long, we are regarded as sheep to be slaughtered. So ang ating pagpo-focusan lang ay verses 31 to 34. Kala, gumagalaw kasi. Ayan. So, come to imagine mga kapatid, ang verse 1 ng Romans 8 ay unang hakbang natin pataas sa bundok ng Mount Everest. No? Then si Apostol Pablo ay siya yung ating tour guide paakyat ng bundok na ito. Na habang umaakyat tayo sa pinaka-peak o pinaka-rurok ng bundok ng chapter 8, may mga nakukuha tayong mga truths na mag-a-assure sa atin sa lakad natin bilang Kristiyano. And we can say, mga kapatid, sa last sermon, we have just arrived sa tuktok at pinakil ng Romans 8, dito nga sa verses 28 to 30. In short, tayo ay kasalukuyang nakatungtong sa pinakatuktok ng bundok ng truth of assurance na ibinigay sa atin ng Panginoon. Naranasan nyo na po bang makaakyat sa bundok o makapunta sa mga matataas na lugar na pag andun ka na, ramdam mo na yung iba, yung simoy ng hangin at iba yung pakiramdam nadadala yung inyong emosyon at pag nakita mo na yung view, mamamangha ka na talaga.
Overwhelmed ko na at sa hindi makapigil hiningang tanawin. At di lang natatapos doon mga kapatid, dahil sa malayo ka sa lungsod, malayo ka sa mga tao, trabaho, tahimik, iba na nga na yung hangin at namamangha ka na rin sa view na nakikita mo, nadadala ka na sa pagre-reflect sa iyong buhay. Nagkakaroon ka rin ng pagbumuni-muni sa mga bagay-bagay, masama man o maganda, pagbabalik tanaw sa mga nangyayari, sa mga pangyayari mo, sa buhay mo. Sabi nga nila, yung iba, pag may mga problema, pumupunta sa bundok or sa matataas na lugar para sila ay makahinga na or makapag-reflect para kung paano nila i-resolve ang kanilang mga problema. So, ganito yung nangyayari sa passages natin, verses 31 to 39. Sabi sa verse 31, what then shall we say to these things? Ito yung tanong ni Paul for concluding thoughts sa mga nalaman nating mga katotohanan. Parang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma, anong pwedeng nating isipin o masabi sa mga ginagawa ng Diyos para sa atin? Anong masasabi natin sa kabutihan at grasya ng Diyos para sa kanyang mga anak? So in short, ang verses 31 ay ang pagbabalik tanaw, hindi lang sa verses 28 to 30, hindi lang sa buong chapter 8, pero ito ay isang reflection ng biyaya at grasya ng Diyos mula pa sa chapter 3, verse 21 hanggang chapter 8, verse 30. Imagine, 5 chapters tinakil ng Diyos ang ginawa niyang paraan para sa kaligtasan. 5 chapters niyang itinuro ang kanyang grasya sa lahat ng Kristiyano. Compared sa chapter 1 verse 18 at hanggang chapter 3 verse 20 na dito niya sinasabi ang depravity ng tao. Nang lahat ay nagkasala, walang matuwid, at pinakita rin dito ang righteous judgment ng Diyos na ang verdict nila ay for eternal condemnation. Nare-realize po ba natin na 2 chapters lang ang ibinigay ni Pablo para matutunan natin ang depravity ng tao, pero 5 chapters naman ang inilaan ng Diyos para sa grasya niya, para maituro sa ating mga Kristiyano. So this speaks yung sinasabi sa chapter 5 verse 20, where sins increased, grace abounded all the more. Imagine, nakatungtong ka sa tuktok at nakakatanaw mo or natatanaw mo ang chapter 1, verse 18 to 320. Mapapaisip ka, paano ko nalagpasan yon? Mapapasabi ka na lang na, wala akong pag-asa noon, pero bakit ako nandito sa tuktok ng bundok? Meaning, kabilang tayo sa mga taong wala kay Kristo at dapat entitled tayo na sa kamatayan. Lahat tayo ay nararapat sa walang hanggang kamatayan at kondemnasyon. But God, sa kanyang kabutihan, pag-ibig, awa at grasya, gumawa siya ng paraan. Ipinakita niya ang grasya at kung gaano siya kabuti sa lahat ng kanyang ililigtas. Di ba sinabi niya sa chapter 3, 21 at chapter 4, 25 na ang katwiran na kailangan ng tao para mailigtas ay ibinigay niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Meaning through faith, ikaw ay na-justify o napawalang sala. Then sa chapter 5, nag-focus na kay Kristo as our object of faith. Dahil kay Kristo, ang dating kaaway ng Diyos, ngayon ay at peace na sa Kanya. At sa pamamagitan ni Kristo, na ipakita sa atin ng Ama ang Kanyang pag-ibig sa pagpapadala ng Kanyang anak na si Kristo para pagkamatayan tayo habang tayo ay makasalanan pa. At dahil sa pagsunod ni Kristo na iyon, binaligtad niya at hinigitan niya ang resulta ng kasalanan sa tao. Then sa chapter 6 to 7, itinuturo naman dito yung grasya ng Diyos. Na ang grasya ng Diyos ay kumalag sa lahat ng problema ng tao. Ito yung 3 K. Kasalanan, kamatayan, at ang kautusan. Sinasabi rin dito sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo na ipinag-isa
kay Kristo. At ang union natin sa Kanya ay wala ng divorce. At ito na ay pang-eternal na relationship. At dito nga sa verse or sa chapter 8, verses 1 to 27, ina-assure tayo na lahat ng nakay Kristo ay wala ng condemnation. Na meron na tayo indwelling ng banal na spirito na magsasanctify sa atin, na ngayon ay kabilang na tayo sa kanyang pamilya at tinuturing niyang mga anak. At dahil kay Kristo, tayo ay na kay Kristo, dumaraan din tayo sa daan ng pagsubok na mismong dinaanan din ni Kristo patungong kalwalhatian. Na kahit ang creation, kahit ang inner man, kahit ang banal na spirito ay longing at groaning para sa araw ng kalwalhatian na soon to be revealed, habang ang banal na spirito ay nag-i-intercede para sa perseverance natin hanggang dumating ang araw na yon. At ito na nga, andito na tayo sa tuktok ng bundok ng assurance ng Diyos sa Romans 8:28 to 30, na ang lahat ng bagay ay kinokos niya para sa kabutihan ng kanyang lahat ng umiibig sa Kanya. At itong plano na ito ng salvation ay hindi masisira. Dahil ito ay hindi na iplano lang ngayon. Hindi lang ito na iplano kahapon, pero noon pang walang pang oras at nilalang sa mundo. Dahil noon pa man, kilala ka na at iniibig ka na ng Diyos, na meron ng predetermined na mangyayari sa iyo, meaning may conclusion ka na sa mata ng Panginoon. Ang kaya ngayon, tinatawag ka niya through the gospel para mailapat sa iyo ang kanyang plano na ikaw ay mapawalang sala at mapalaya sa pamamagitan ng pananampalataya, nang sa ganon ay masimulan na ang conformity mo sa wangis ni Kristo hanggang maging ganap sa kalwalhatian ni Kristo. Ito ang pinaparealize sa atin ng verses 31 to 39 habang tayo ay nasa pinakatuktok ng bundok. May nakapaloob na 5 rhetorical questions dito for us to reflect. Sabi nga ni Daniel Doriani, tayo ay pinapapos at pinapag-meditate sa dami ng natutunan natin na ginawa ng Diyos mula pa noong chapter 3. Verse 21. The fact na malaman natin na may 5 pillars of truth o yung golden unbreakable chain ng salvation, marirealize natin lahat na lahat pala ay nakasalalay sa Panginoon. Nakasalalay sa kanyang kamay. Na talaga mako-comfort tayo dahil sa guaranteed ang kaligtasan natin sa bawat kaligtasan ng bawat iniligtas niya. So kung di ka pa na-assure dito, kung ikaw ay naririnig mo to at di ka na-ensure, di ka na-encourage sa kaligtasan na dinisenyo mismo ng Diyos, di ko na alam kung paano ka pa i-ensure. Hindi ko na alam kung paano pa kita i-assure. Hindi ko na alam kung ano pang gusto mong marinig sa katotohanan sa pulpitong ito. Dahil ito na ang climax na pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon. Ito na yung pinaka-culmination ng assurance ng Diyos na pwede niyang ibigay sa kanyang anak. Kaya tignan niyo si Apostol Pablo. Alam niyo po bang pwedeng tapusin sa Romans chapter 8 verse 30 ang sulat niyang ito? At itong verses 31 to 39, ito ay doxology na lang ng Panginoon or ni Pablo sa Panginoon sa lahat ng kabutihan at grasya ng Diyos. Nakikita niyo po ba? Hanggang verse 30, pwede nang isarado ang book ng Romans, pero nag-extend pa siya for doxology. According kay James Montgomery Boyce, ang verses 31 to 39 ay tinatawag ng mga theologian ng hymns of assurance or triumph of song o the highest plateau in the whole divine revelation. Dahil sa yaman ng gospel na ibinigay sa atin, napaka-imposible na sa isang nakatanggap ng grasya ay hindi mamangha. Hindi pwedeng wala ka maging appreciation sa makapigil hiningang grasya ng Diyos na ito. Hindi pwedeng walang ma-cultivate sa iyo. Hindi pwedeng hindi ka dalhin sa pagpuri, pagsamba at pasasalamat sa Diyos.
Napaka-imposible na hindi mo ma-enjoy ang Diyos at mag-glorify mo siya sa lahat ng inyong gagawin. Kaya ito ang mensahe natin ngayong umaga. This is a breathtaking meditation on the mountaintops of assurance of those who truly have Jesus Christ. Or this is an astonishing reflection of the recipients of the gospel of grace of the Lord. Pero magfocus muna tayo sa verses 31 to 34 at may dalawang mensaheng itinuturo sa atin ito. Una, God's gracious finished work triumphs over all adversities. Ang mapagbiyayang natapos na gawa ng Diyos ay nagbibigay ng tagumpay sa bawat hamon. At pangalawa, Christ's gracious ongoing work sustains us until we reach our eternal home. Ang kasalukuyang mapagbiyayang gawa ni Kristo ay nagtutustos sa atin hanggang sa makarating tayo sa ating panghabang buhay na tahanan. At Lord willing, sa December 22, matatapos na natin ang chapter 8 sa verses 35 to 39 at itatakan naman natin kung gaano ka-secure ang assurance na ito kay Kristo. Dahil ipapakita ni Pablo na yung inseparable love ng Diyos kay Kristo sa bawat isa na nasa sa Kanya. So tignan muna natin ang unang tinuturo ng passages natin. God's gracious finished work triumphs over all adversities. Ang mapagbiyayang natapos na gawa ng Diyos ay nagbibigay ng tagumpay sa bawat hamon. Sabi sa verse 31, "What then shall we say these things?" Again, sa dami ng ginawa ng Diyos para sa kaligtasan natin, kung iisa-isahin natin, do alam natin, di natin kaya ilista, ano ang pwede nating masabi sa mga katotohanan at kabutihan na nalaman natin? Ang galing ng ginagawa ni Pablo dito kasi yung mga susunod na mga tanong, mga rhetorical questions, ay sasagot talaga sa mga bagay na kadalasang bumabagabag sa atin, sa mga bagay na bumabalisa sa atin. Nagbibigay ito ng mga divine truths para mabigyan tayo ng confidence at ma-rebuke ang mga temptation sa lakad natin bilang isang Kristiyano. At very practical ito, mga kapatid. Ito ang pupuntuhin ni Pablo. Unang bumabagabag sa atin, syempre ang mga kaaway. Ito yung enemies. Sabi sa verse 31b, "If God is for us, who can be against us?" Gusto ko lang i-note dito, yung if dito ay hindi conditional. Ito ay ginamit bilang since. So we can read this ng ganito. Since God is for us, who can be against us? Meaning, dahil ang Diyos ay para sa atin, who can be against us? Hindi sinabi na walang magiging against sa atin. In fact, ang dami nga ng against sa atin. Marami tayong enemies. Ito ang mundo. Si Satanas, mga indwelling sins o yung flesh natin, lahat yan ay kaaway natin. Ang sinasabi sa atin dito ng passage, ang tanong na ito, since God is our ally o kakampi, sino ang dapat nating katakutan? So God wants us to know sa question na ito na magkakaroon tayo ng confidence over our enemies and adversaries dahil siya ang Diyos natin. And all throughout the Old Testament, ito ang palaging pangako ng Diyos to assure them na kasama nila ang Diyos at di sila iiwan o ipapahamak. Di ba kay Abraham sa Genesis 15, "Do not be afraid," sabi ng Diyos kay Abraham, "I am your shield." Ang sabi naman ng Diyos kay Moses sa Exodus 3:12, "I will be with you," nung tinawag ng Diyos si Moses para palayain ng Israel sa Egypt. Sinabi naman ni Moses kay Joshua nung ililipat na niya ang pamumuno sa kanya ng Israel, sabi sa Deuteronomy 31:6-8, "The Lord will never leave you," to encourage Joshua sa kanyang leadership dito. Sabi sa Psalms 23:4, si David, "You are with me, your rod and staff comfort me." Prayer ni David ito sa mga battles niya, sa kanyang mga kaaway. Psalms 27:1, "The Lord is my light and my salvation." Prayer pa rin ni David. At ni
At sa 1 Samuel 17:37, the Lord who delivered me from the paw of the lion, from the paw of the bear, will deliver me from the hand of this Philistine. Ito yung pagsagupa ni David kay Goliath. So, marami pang iba. So, paano natin makikita to? Ganito na lang tayo ka-safe at ka-protected bilang isang kapamilya ng Diyos. Ganito kanya iniingatan. Ganito kanya pinoprotektahan. Sabi nga sa Isaiah 54:17, no weapon that is fashioned against you shall succeed. Gusto ko makita dito, may weapon na para sa'yo. Sasaluhin mo yung may mga fiery darts, pero walang makakasucceed. Walang makakapanalo sa'yo dahil kasama mo ang Panginoon. And you shall refute every tongue that rises against you in judgment. Lahat na mag-judge sa'yo, mag-a-accuse sa'yo, lahat yan ay ipapanalo ng Panginoon. This is the heritage of the servants of the Lord, and their vindication from me, declares the Lord. Ano ang tinuturo sa atin ng Panginoon dito? Kakampi natin ang Diyos. Kaalyansa natin ang Diyos. At never think at treat Him as our enemy. Meaning, God is with us. And God is on our side. He will never trick us. He will never tempt us para masira at magkasala tayo. Ginawa niya ang lahat para sa kabutihan natin dahil kakampi natin siya. Mga kapatid, His Son, para maging agent ng kaligtasan, para maging substitutionary sacrifice niya, hindi para i-judge tayo. Pasensya na sa akin pagsasalita. Para ako lumulutang. So, yung His Spirit, pagpapakita na kakampi natin ang ating Panginoon para mag-transform at i-guide tayo, hindi para i-mock o i-ridicule tayo pag nagkakamali. Ang kanyang salita is for us, para maging ilaw ng buhay natin, hindi para dalhin tayo sa confusion. His means of grace para lumago tayo sa sanctification. His church para i-utilize ang pag-grow natin at ma-experience natin or magkaroon tayo ng glimpse sa eternal state gathering natin. Hindi para maging against sa'yo ang ating mga kapatid. Hindi para maging kaaway mo. Hindi para maging kasagutan mo, kadebate mo sa mga buhay at hindi mo i-treat na isang kaaway. Pero nandyan siya para maging kaalyansa mo sa Ebanghelyo. Kakampi tayo ng Diyos, hindi dahil alam natin ang tulip, hindi dahil alam natin ang solas o mga doktrina, pero kakampi natin ang Diyos dahil tayo ay nakay Kristo sa pananampalataya. Di ba? Isa ito sa madalas na bumabagabag sa atin, ang kaaway. Natatakot kasi ako kasi matindi ang puwersa ng kaaway. Hindi ko kaya ang temptation ng kaaway. Kinakalimutan na yata ako ng Diyos. Wala pa rin yung pinapanalangin ko. Nahuhulog pa rin ako sa kasalanan na pinapag-pray ko at minomortify ko. Ayaw kong gawin ito. Minsan nauuwi na tayo sa frustration. Pero binibigyan tayo ng confidence ng Panginoon. Nakakampi natin ang Diyos at tutulungan ka niya. Na kahit na pagsamasamahin ang puwersa ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway natin dito sa mundo, hindi sila mag-take of dominion over us. Hindi na sila magkakaroon ng victory sa atin. Sila na ay na-disarm ni Kristo. Since ang Diyos ay para sa atin. Kaya nga sabi ni John MacArthur, bring it on. Tignan natin ang ikalawang madalas na bumabagabag sa atin, ang needs. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously giving us all things? Sinasagot naman nito ang pagiging great provider ng Diyos. Dahil isa sa mga threat natin, pag tayo ay nawawalan ng confidence, ay pag-oras, dumarating tayo sa oras ng pangangailangan. Ang tawag sa argument na ito ni Paul ay from lesser to greater argument. Sinabi ni Paul dito na binigay na ng Diyos
ang most precious thing na meron siya at iyon ang kanyang anak na si Jesus Christ. So parang sinasabi, naibigay na sa iyo ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo, how much more yung mga petty na pangangailangan mo. Familiar ba kayo dito? Ito yung tinuturo sa Matthew 6 na sinasabi ni Christ na kung ang ibon nga hindi nagwo-worry kung anong kakainin nila at dahil pinipid sila ng Ama, how much more na may value ka dahil ikaw ay image bearer ng Diyos. Sinasabi rin ni Christ, hindi nagwo-worry ang mga lilis kung ano susutin nila kinabukasan. Dahil dinadamitan sila ng Diyos ng precious na hindi kayang gawin o bilhin ni Solomon. So great example din dito in Genesis 22 sa account ni Abraham. Nung itinuutusan ng Diyos na ialay sa kanya ni Abraham si Isaac. Pero imbes na si Isaac ang ialay, nag-provide ang Diyos ng ram kapalit ng kanyang anak na si Isaac. Nag-foreshadow ito sa pagbibigay ng sacrifice ng Ama para sa mga kasalanan natin. So nare-realize po ba natin ito mga kapatid? Ini-spare tayo ng Diyos or in-spare ng Diyos ang buhay ni Isaac pero hindi ang kanyang anak. He has all the right na hindi ibigay ang kanyang anak. And He will still remain good and gracious kung hindi niya gawin ito. Pero dahil sa kanyang grace, pinadala pa rin niya ang kanyang anak na inosente at walang dungis na si Kristo para mamatay sa krus at nang sa gayon ay magkabuhay tayo at ma-reconcile sa Kanya. Sabi nga ni Max Anders, God would give His most treasured possession, His only Son, to secure the salvation of sinners, and then also He give all else, that is necessary to bring that salvation to completion. So lahat ng pangangailangan natin ay binigay na ng Diyos. Kung binigay ng Diyos ang kanyang anak sa atin, ano pa kayang mga bagay ang mahirap niyang ibigay sa atin? Sabi nga ni Octavius Winslow, who delivered up Jesus to die, not Judas for money, not Pilate for fear, not the Jews for envy, but the Father for love. Napakaganda nun. Ibinigay niya ang kanyang anak para pagkamatayan tayo. Mabuhay na dapat tayo ang namumuhay sa pagsunod na alam niyang wala namang kasalanan ng anak pero siya ay magiging alay at substitute natin dahil sa ating pagkakasala. Siya ang namatay sa krus para pagbayaran ng ating ginawa. Di ba nakita natin ito sa Romans 5:10, for if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by His life. Tinuturuan tayo na huwag tayong matakot sa mga kaaway natin, sa mga kalaban natin, dahil wala na silang panalo at hindi na masisira ang ating kaligtasan. Nung tayo nga ay makasalanan, pinagkamatayan na tayo ni Kristo, how much more na reconcile na tayo sa Diyos. Papabayaan pa kaya tayo ng Panginoon? Sinasabi sa atin dito na talagang may completion ng salvation natin dahil ibinigay niya na ang pinakakailangan natin. So, ang kinocontent nito yung fear at pagiging anxious natin sa ating mga pangangailangan. Kasi yung pangangailangan ngayon, tainted na distorted na ng sin. Corrupted na pag sinabi nating pangangailangan. So, si Christ, kung nasa sa atin, yung mga pangangailangan na dapat nating kailanganin, ay meron na tayo. Hanggang sa pagdarating ni Kristo. Sinusustain tayo ng Panginoon. At pangatlong bumabagabag sa atin yung judgment, yung pag-a-accuse sa atin, pagbibigay ng charge sa atin. Who shall bring any charge against God's elect?
It is God who justifies, who is to condemn. Christ Jesus is the one who died. Madalas na ito yung nagpapaworry sa atin eh. Pag may mga sufferings, may struggle tayo sa sin, hindi pwedeng wala tayong lies na maririnig galing sa kaaway natin. Again, ang kaaway natin sa mundo, sa ating buhay ay ang mundo, si Satanas at ang sarili natin, mga indwelling sin. Ang mundo ay ina-accuse tayo na unloving tayo. Nagke-create tayo ng division. Si Satanas, ina-accuse tayo na kulang ka sa gawa. Kailangan mong gawin to para ikaw ay maligtas. Kung si God ay causing all things to work for good for those who love Him, si Satan is using all his time and strength to deceive those who love God. Sabi nga ni Satan sa atin, sinasabi sa atin palagi, di natin kakampi ang Diyos. Di para sa iyo ang Diyos. Di ka kasama sa pamilya ng Diyos. Di ka mahal ng Diyos. Alam natin, ito ang pinaka-deceiver. Ultimate deceiver. King of lies, father of lies, si Satanas. At lastly, ang laman, ang indwelling sin, ina-accuse tayo. Yung emotions natin na hindi tayo ligtas. Every time we sin, may magki-creep in na evil thoughts natin. Magsasabi na, tumigil ka na sa pagsunod sa Diyos at mahirap yan. Dito ka na lang sa gantong church, ganto na lang ang inyong buhay. Wala ka pang hassle. Pero tignan mo, mga kapatid, andito ka ngayon. Ito ay isang proof na God is for you. Nahawak ka niya. Na padadaanin ka sa pagsubok, mahirap man, still nagpupuri ka pa rin sa Kanya. Na-realize po ba na ang dami na natin mga oras na gusto nating bumitaw sa Panginoon. Pero andito pa rin tayo, nakaupo at ine-enjoy ang kanyang katotohanan. Please remember na wala nang unjustify sa Diyos. Wala nang pag-undo sa Kanyang ginawa. Once na na-justify ka, justified ka na forever. Na makailang pagkakasala ka man, di ka niya i-accuse. Hindi ka i-accuse ng kanyang salita, pero itutuwid ka niya sa katotohanan. I-encourage kang bumalik sa repentance at mag-mortify ng iyong kasalanan. So ano ang punto ng first main point? God wants us to know that our salvation is an established truth rooted in God's eternal plan. Gusto niyang ipaunawa sa atin na ang kaligtasan ay established na katotohanan at hindi ito contingency, hindi spontaneous ang Panginoon. Ito ay definite na plano sa atin noon pa man. Na itong assurance natin ay pwede nating gawing panlaban, gamitin panlaban sa mga struggles natin. Dito tayo kumukuha ng confidence laban sa mga enemies. Confidence when we are in need. Confidence pag tayo ay ginajudge at ina-accuse sa ating pamumuhay. Gusto kong i-emphasize dito na tinapos na ng Diyos ang mga pangangailangan natin. Dahil hindi lang ito prinsipyo. Ito ay definite na kailangan nating lakaran. Unshakable reality at naka-anchor sa ginawa ng Diyos sa karakter niya. At para ma-receive natin ito ay sa pamamagitan ni Kristo. That leads us to our next point. Una, God's gracious finished work triumphs over all adversities. Ang sense ng first point ay natapos na gawa ng Diyos at naibigay niya sa ating mananampalataya. Ang next point naman ay yung ongoing present work ni Christ para tayo ay manatili at makasigurado makakauwi tayo sa Kanya. Christ's gracious ongoing work sustains us until we reach our eternal home. Sabi sa verse 4, who is to condemn? Jesus Christ is the one who died, past tense. More than that, who was raised, past tense. Who is at the right hand of God, who indeed is interceding
for us. It is an ongoing work. Para makita natin yung significance ng point 2 sa point 1, si Kristo ang mainam na sacrifice na ibinigay ng Diyos sa makasalanan. Meaning, siyang propitiation para sa ating mga kasalanan na nag-appease at nag-satisfy sa holy wrath ng Diyos sa kasalanan. At si Kristo lang ang karapat-dapat na maging alay para tanggapin ng Diyos. Sinasabi sa atin ngayon na si Kristo ay ang dahilan kung bakit God is for us. Si Kristo ang binigay ng Diyos para matustusan ang mga pangangailangan natin. Siyang basihan kung bakit tayo napawalang sala. Meaning nito, si Christ ang ating mediator para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Ama. At maging assured at confident sa salvation natin. Siyang inappoint na tagapamagitan natin sa Diyos Ama. Sabi sa Acts 4:12, there is no salvation in no one else, for there is no other name under heaven given to people, and we must save by it. Si Jesus Christ. 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and humanity, the man Jesus Christ. Ephesians 2:18 and 5:2 ng Romans, for through Him we have access to the Father. At napakaganda nito, Hebrews 9:15, Christ is the mediator of a new covenant. Meaning nito, hindi ang pastor, hindi ang church, hindi nino man ang tagapamagitan, pero si Kristo lamang. So ang implication sa araw-araw nating pamumuhay nito, araw-araw nating kailangan ng pagiging tagapamagitan ni Kristo sa ating buhay. Walang isang segundo na hindi natin siya kailangan kasi mawawala tayo. Pag siya ay hindi nag-mediate sa atin, lahat tayo magiging doom. At pag-usapan natin, at pag-usaping mediator, alam natin na ito ay office ni Christ as our highly priest. Naalala natin, no? Sabi sa yung sermon ni Brother Nico na si Christ ay ang true vine at tayo ang branches, as long as na nakakabit tayo sa Kanya, di tayo mamamatay. At ang good news, forever na eternal ang pagkaka-engraft natin sa Kanya by faith. So tignan natin yung Hebrews 7:21-24. But this one was made a priest with an oath by the one who said to him, the Lord has sworn. Sino yung Lord? Si Christ. And will not change His mind. You are a priest forever. Kaya karapat-dapat si Christ na maging mediator natin kasi di nagbabago ang isip niya. Nananatiling faithful siya sa kanyang salita. Sa verse 22, this makes Jesus the guarantor of a better covenant. Komentary ng writer ng Hebrews. No? At verse 23, the former priests were many in number sa Old Testament because they were prevented by death from continuing in office. Verse 24, but he hold his priesthood permanently because he continues forever. Hebrews 7 po ito. Hindi lang nagbabago ang isip niya, sinasabi dito, kaya rin siya karapat-dapat na guarantor ng New Covenant dahil hindi siya namamatay. Walang hanggan ang kanyang buhay, unlike sa priest sa Old Testament, finite o limitado ang kanilang buhay. Pero kay Christ, eternal ang kanyang buhay, walang hangganan. Kaya dapat lang siya maging mediator natin. Verse 26, for it was indeed fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, unstained, separated from sinners, and exalted above the heavens. Di nagbabago ang isip niya, hindi siya namamatay at walang hanggan ang kanyang buhay, pero dahil din siya ay walang dungis. Walang deceit kahit sa punto ng kanyang kamatayan. Siya ay exalted, meaning nakapangalan sa kanyang lahat ng bagay. Siya ay may authority sa lahat ng bagay sa mundo at bagay sa kalangitan. Verse 27, He has no need, like those high priests, to offer sacrifice daily. For
first for his own sins and then for those of the people, since he did this once for all when he offered himself. Dahil sa kapangyarihan niya at kabanalan, di na niya kailangang paulit-ulit ang pagsasacrifice ng kanyang sarili. Ginawa niya ang pagsasacrifice na ito once and for all. At ito ay nagbibigay sa atin ng kapahingahan ngayon. Again, balikan natin yung templo sa Old Testament, walang upuan sa loob ng templo, di ba? May indikasyon nito na hindi pwede magtagal ang priest doon, hindi pwede magpahinga. Siya ay palabas-pasok dahil nagtatrabaho siya araw-araw na kailangan nilang lumabas pagtapos ng ritual at mag-sacrifice para magpatuloy sa pag-alay at pagpapakita na kung siya ay nakalabas ng templo, tinanggap ng Diyos ang kanyang alay. Pero si Christ, balik tayo sa verse 34 dito sa Romans 8. Christ Jesus is the one who died, more than that who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who is the right hand of God? Si Jesus Christ. This implies na siya ay nakaupo sa right hand of God. Sabi sa Revelation 3:21, to him who overcomes, I will grant the right to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on His throne. So, indication nito na once lang na nag-alay si Christ at ngayon ay nakaupo na siya sa kanang trono ng Ama, na nagpapakita na tapos na ang kanyang trabaho. Finished, done, ang lahat ng priestly work na kailangan gawin ni Christ. Wala nang pag-aalay, wala nang na magaganap, wala na siyang dapat gawin. Dahil lahat ay tinapos na niya. Tuloy natin sa Romans 8:34, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Hindi lang siya nasa Ama at nagmamasid sa lahat ng church, pero hanggang ngayon, nagwo-work pa rin siya, hindi sa pag-aalay, pero sa pananalangin. He is continuously interceding for His church, for His brethren, for His bride. At mas ma-appreciate natin ang Hebrews 7:25. Sabi niya, He always lives to make intercession for them. Napakaganda. Since si Kristo ay walang hanggang buhay, walang hanggang mabuti at banal, walang hanggang di nagbabagong isip, siya rin ay nananalangin sa atin ng walang hanggan para tayo ay patuloy na katanggap-tanggap sa Diyos ng walang hanggan. Dahil sa sacrifice ni Christ, pinapaalala niya sa atin, pinapaalala niya sa Ama na tuwing nagkakasala tayo, yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. 1 John 2:1, my little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Ang sense ng point 1 kanina ay sa natapos na gawa ng Diyos na nagte-take effect pa rin sa ngayon. Itong point 2 natin ay sa ongoing intercessory work ni Jesus Christ para sa atin. Na sa bawat paglaglag natin sa pagkakasala, nag-i-intercede ang banal na Espiritu para sa atin at si Jesus Christ ay nananalangin as our advocate. Siya ay yung tumatayong attorney natin sa Diyos. Sa intercession ni Christ sa ating pagkakasala, He is pleading for mercy and forgiveness for us. Nagpiplead siya sa Father na ang makita ay ang katwiran na kanyang ginawa na nakasuot sa atin through faith habang tayo ay nandito sa mundo. And to make the intercession of Christ more intimate sa bawat isa sa atin, Christ intercedes only for those who are in Him. Meaning lahat ng may faith sa Kanya at sa Kanyang ginawa sa krus. Si Aaron ay mediator ng Israel, high priest, hindi ng buong mundo. Si Moses nag-intercede sa kasalanan ng Israel, hindi sa kasalanan ng buong mundo. Si Samuel ay nanalangin para sa Israel, hindi para sa lahat ng tao sa mundo.
Ganito rin ang ginagawa ni Christ. Nag-i-intercede siya sa lahat ng elect, sa lahat ng hinirang, sa lahat ng believers na tunay na nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Yung mga elect na believers na ito ay nananalangin siya sa mga elect na believers na magpatuloy sa sanctification at obedience. At nananalangin din siya sa mga elect na hindi pa rin believer. Still unbelievers pa rin ngayon. Pinapag-pray ni Christ sa John 17 para ma-lead sila sa pananampalataya hanggang sa araw na appointed salvation nila na hinanda ng Panginoon sa kanilang buhay. Ang punto, Christ wants us to know that He is proactively working our salvation to completion, built up in His word and righteousness. Nais ipaalam sa atin ni Kristo na aktibong nagtatrabaho siya sa pagkumpleto ng ating kaligtasan na itinatag sa kanyang gawa at katwiran. Ganito ang pag-ibig ni Kristo. Ganito siya ka-decided na mapabanal ka at matapos ang salvation na sinimulan sa iyo ng Diyos. Na di siya nagsawa at kailanman hindi na mahinga sa pananalangin para sa iyo. Hindi siya tumigil kahit minsan dahil siya ay na-offend sa ginawa mo kahapon. Hindi siya nag-isip na mamili na lang na ipanalangin yung ibang believers na masunurin. Lahat-lahat. Masunurin man o hindi, malago man o hindi, maraming man alam sa doktrina o hindi, malalim man sa pagkakakilala sa Kanya o hindi, basta ikaw ay nasa Kanya, rest assured na iniibig Niya at ipinapanalangin ka Niya araw-araw, minu-minuto, segundo ng iyong buhay. Ito ang mururok. Ito yung gusto nating ipakita sa atin. Ang ma-meditate natin ang kabutihan at grasya ng Panginoon na hindi magdadala sa atin sa kayabangan, pero magdadala sa atin sa kaliitan. Na magdadala sa ating mga tuhod para manalangin at hingiin lamang ang wisdom ng Panginoon. Na tayo ay dependent sa Kanya araw-araw. Kaya anong implication sa atin to as Christians? This is challenging our faith. This is building up our faith. Na sa lahat ng haharapin natin mga kaaway, kasinungalingan, tukso, pagbagsak at pagsubok, itong divine truths of mediation na ito, or meditation na ito, ang magko-comfort sa atin. Ito yung mag-endure sa atin na magpatuloy hanggang dalhin tayo sa ating walang hanggang tahanan kay Kristo. So ang challenge natin, habang tayo ay naririto sa rurok ng assurance natin, meditate these divine and infallible truths from God. Meditate these divine and infallible truths from God. Ito ay tinuturo sa atin ng Diyos para i-meditate natin araw-araw ng ating being. Na wala nang panalo sa atin ang kaaway. Na di na tayo magkukulang araw-araw. Na di na tayo mawawala sa pag-asa ng kaligtasan. Na pag merong mga nasaling man dito, alam natin na matatag at para sa atin ang Panginoon. Na hindi tayo inaalis sa Kanyang kaligtasan. At i-meditate natin hanggang sa huling araw ng ating buhay dito sa mundo. Hanggang masundo na tayo ni Kristo. Hindi ito pang one time. Na malaman natin ngayon, uy, ang ganda naman yan. Itong sinulat ni Pablo. Tapos kakalimutan na natin bukas. Ito yung araw-araw, sabi ko sa inyo, very practical ito. Kaaway, pangangailangan, at judgment ang kaaway natin araw-araw. Ito yung kailangan natin bukas. Kailangan natin sa makalawa at sa mga susunod pang panahon. Dinadala tayo ni Pablo sa rurok ng kaligtasan para di tayo mahalina sa mga nakikita natin sa mundo. Mga nakikita natin sa mundo, seemingly parang ito yung realidad pero hindi po. Ito ay mga kasinungalingan. Yun nga lang, may problema. We meditate misaligned and fallible words from the enemies. Ang name-meditate natin ay
sa pagkagising pa lang natin ay yung mga wala sa katotohanan ng Diyos. Na may meditate natin yung mismong ginamit ni Satan kay Christ sa wilderness. 'Di ba? Dinala si Christ sa pinnacle ng temple at sa high mountain at pinakita ang mga kingdoms. Yun yung gustong-gusto natin eh. Tinempt niya si Jesus Christ ng lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Ang masama nito, itong napagtagumpayan na temptation na ito, sa Matthew 1:11 ay kadalasang ipinapalit natin sa Romans 8. At ang nagiging medication natin sa sufferings at may struggle tayo ay makuha itong mga Matthew 4:1-11. Yung pride of life. Ay, nasaktan ako, may suffering ako, kailangan kong bawiin ito sa pride of life. Hindi po. Pag tayo ay may mga questions sa belief, isi-secure na lang natin yung ating buhay na makukuha sa Matthew 4:1-11. Pero ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, binigay niya ang lahat. Ang solusyon para tayo ay magpatuloy. Kaya may mga oras na tayo ay nagiging anxious. Nagwo-worry tayo kasi nawawala yung mga truths na ito. Kaya meditate this divine truth daily. Para tayo ay mag-remain dependent at humble sa harapan ng Diyos. Pangalawang challenge, face your fears with these truths. Ano ibig sabihin nito? Ang problema, we live based on our fears. Una, courage in struggle, in suffering and sin. Kadalasan natatakot tayo, napapanghinaan na tayo pag may mga sunod-sunod na dumarating na problema. Hindi na tayo lumalaban kasi alam natin, ay talo na tayo. Pero God is for us. Nawala na sa puso natin na lumaban sa Panginoon, ay sa struggles na ito, sa sin. Kasi alam natin, iniisip natin ay ang Diyos, dinala ako dito at pinahihirapan ako. Ako ay pinaparusahan. Double jeopardy po yun. Hindi ka na pwedeng parusahan sa kung ano yung pinataw na parusa kay Kristo. Dahil yun yung parusa natin eh. Nahatulan na tayo kay Kristo. So yung fear natin na sa struggle ng sin at suffering, labanan mo yan with these truths. Courage in persecution, isa pa to. Minsan nagkakaroon tayo ng takot sa pag nape-persecute na tayo. Kahit pa magdulot ito sa atin ng kaaway sa office, kaaway sa school, sa friends, kahit sa magdulot pa ito ng persecution sa family, kahit iwan ka na nila at isipin na, nahihibang ka na. Binibigyan pa rin tayo ng confidence na kakampi natin ng Diyos at kasama natin ang Diyos. Matthew 28, John 16. Na kahit may mga nagde-despise sa atin, tinitignan na foolish tayo, may mga nagmamaliit sa atin, alam natin na tinutulungan tayo ng Panginoon. At itong mga bagay na ito para sa kabutihan natin sa paglago sa pananampalataya. Ano pa ang mga fears natin na kailangan nating harapin with these truths? Courage to evangelize. Minsan natatakot tayo mag-evangelize, pagtatawanan tayo. Pero nakita natin sa Romans 8 kung paano nagliligtas ang Diyos. Sa ganda ng grasya ng Diyos, di mo mapipigilan na ibahagi ito sa iba. Church, tank built ang salvation natin. Hindi to mayuyog-yog ng kahit ano. At this may reject our fears at mag-build lalo sa ating union kay Kristo. Nakita po natin, ito yung pag-meditate natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Na kahit sa tayo dalhing sitwasyon, sabi nga ni Pablo, mag-abound man ako, maging salat man ako, maging masaya man ako, may paghihirap man ako ngayon, content ako kay Kristo. Dahil kay Kristo, nasa sa Kanya ang aking salvation.
nasa sa kanya ang aking kaligtasan. At call to unbelievers. Sa mga wala pang pananampalataya kay Kristo, wala ka dito sa rurok na ito. Wala ka sa mountain of assurance ng Diyos. Ikaw pa rin ay nasa valley of death. At pag wala ka kay Kristo, wala kang pag-asa na makawala dyan sa valley of death na yan. Na pag dumating siya sa kanyang huling pag-uhukom at inabutan ka dyan, doon ay wala ng second chances. Doon ay wala ng pagsisisi. Doon ay wala ng pag-asa. Dahil binigay na sa iyo all the time ang lahat ng panahon para marinig mo ito at sumampalataya sa Kanya. Kaya kung ang puso mo ngayon ay matigas sa pananampalataya at sa ginawa ni Kristo, bitawan mo yung puso na yan at papalitan yan ng Diyos ng bago. Puso na bato, pusong buhay na ipapalit sa puso mong bato. Na nakakaunawa at nakakakilala ng katotohanan kay Kristo. Na makita na kung ano ang kalunos-lunos na kalagayan mo pag ikaw ay wala kay Kristo. Sabi nga sa maitatakal natin si John 15, apart from Christ, you can do nothing. Hindi mo kayang isave ang iyong sarili at sa mga panahon na ito, mga oras na ito, marami kang pangangailangan, marami kang iniisip na dapat mong makuha. Pero ang pinaka-sure at alam ko, hindi mo man sa akin sinasabi kung ano man ang pangangailangan mong yan. Ang siguradong kailangan mo ngayon ay si Kristo. Maybe na-hurt ka sa mga or na-distort sa iyo ang pananampalataya kay Kristo, ang Christianity. Pero sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon, napakaganda ng kaligtasan kay Kristo. Napakaganda ng buhay kay Kristo. Punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagpapatuloy, kagalakan kahit anumang sitwasyon ng inyong buhay. Dalangin namin na patuloy na ikaw ay i-preserve or i-lead ng Panginoon sa pananampalataya at sa araw na iyon ay makasama ka namin at maging kabilang, maging kaisa sa pananampalataya kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito na patuloy na kami ay na-mesmerize, kami ay na-astonish, kami ay na-amaze, Panginoon, sa iyong grasya. Hindi para kami ay tignan namin ang aming sarili na mataas na sa iba. Kami ay nasa taas. Pero pagpapakita na kami lamang po ay hawak-hawak mo. Wala kaming effort, wala kaming contribution para makuha namin ito. Lahat, from start to finish, from bottom to top, ikaw lang ang gumawa. You reached us, Panginoon, through the gospel, through Christ na ibinigay mo sa amin, na siya ay namatay sa lahat ng ililigtas mo at tinatawag mo sa pamamagitan ng Ebanghelyo para tumugon sa pagsisisi at pananampalataya at mangyari ang iyong plano. Maraming salamat, Panginoon, at magdulot sa amin ito ng patuloy na paglakad, magdulot lalo na matanggal ang aming mga takot, Panginoon, sa aming pamumuhay. Sa lahat ng mga narinig naming problema, mga bumabagabag sa amin, nawa ay maging solusyon ito. Hindi namin sinasabi na talaga mawawala mga problema namin sa mundo. Pero ginagawa namin, tinutugunan namin ang problema na ito sa iyong wisdom at kalakasan mo at sa pamamagitan ni Kristo. Maraming salamat sa iyo. Ihanda mo kami sa Lord's table sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.